Strong Igorot at work! Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. Isang gatas na gatas at dekalibre ang ating tatalakayin sa araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang season 3 ay karugtong ito ng ating tatalakayin na tungkol na naman kay Norman Mangusing na kung saan meron ng isang commenters na nagsasabing meron na tagpuan sa kanyang sasakyan na shabu o hinihinalang sachet na shabu, mga kaplastik. So malaking aligasyon na naman to, mga kaplastik. So hindi naman to basta-basta na chismis lamang, mga kaplastik. Base to sa commenters ng isang empleyado ng Heritage Plaza o Heritage Hotel, Manila. At kasi nagmula ito sa topic ni Macmac Pablo about dun sa walang pambayad sa kanyang Heritage Hotel. Kaya yung sasakyan niya, mga kaplastik, ay yun ang nagsilbing collateral para makapagbayad man lang siya ng utang. So ganito po ang nangyari. So panoorin natin yung video. Okay, Uchiho, John Dave, Boss Mac, rumboy ako sa Heritage. Naka-collateral ORCR niyan doon dahil walang pambayad. Mula pa nung December 28 siya nag-check-in hanggang ngayon. Tapos kada palinis niyan, dami namin nakukuhang maliit na sa shade. Ito ba? Uchiha John Dave? Aba, kung totoo yan, naku, kahiya-hiya. Kaya pala hindi maka-check out. Kaya pala sinasabi niya, eto yung comment. Kaya pala hindi po siya makalabas ng Heritage. Kasi sabi ko nga, baka wala na tong pambayad doon sa Heritage dahil nga hindi na siya sinipot ni Mrs. Rose. Dahil hindi naman talaga siya sisiputin ni Mrs. Rose. Kung totoo po itong comment nyo na naka-collateral yung kanyang ORCR, kaya pala nag-grab na lang. Kasi wala pong pambayad doon sa ORCR. Siguro inasahan niya ng matindi si Mrs. Rose. Kaya lang, 'di ba, alam natin na si Mrs. Rose ay hindi naman talaga din pupunta ng Heritage Hotel at makikipagkita kay Kulaong para bigyan siya ng 1.5 million pesos. Hindi po totoo. Kapal ng mukha, alam natin yan na hindi yan totoo. Diba? Kaya ayan ngayon, Kulaong, naka-collateral pala dyan sa Heritage Hotel ang ORCR ng sasakyan mo. Puro kayabang, puro kakuda, puro kapag mamagaling. Diba? Puro kapag sasabi na ikaw ay Renyonalyo. talaga dyan, yung parang napaka makapangyarihan mo dyan. Yung pala, hindi ka nagbabayad. Wala ka palang binabayad dyan. Mario Joseph. Wala ka pala pambayad dyan. Kaya alam niyo ito. Tingin ko ito, kasama to sa propaganda ni Kulaong para magmukhang may pera, para magmukhang astig. Ito 'yun. Sabi-sabi yung grupo niya. Hinahack yung Gcash ko. Eto na OTP ko, bibigay ko na sa inyo. Eto OTP. 3 7 2 2 9. Yan na. Ayan, inyo na.
Tangay na, umayat maya, may humihingi ng ano ko, ng pin ng Gcash ko. Pabira naman kayo. Wait lang ha. Ito yung explanation ko about doon kay Kulaong na nabaon sa utang. Kung ikaw may mayaman, trilyonaryo, bakit ganon? Bigyan mo ko ng reason bakit baon ka sa utang kung ikaw ay trilyonaryo. Diba? At ngayon, hinohold ka ng Heritage Hotel Manila dahil hindi ka nakakapagbayad ng iyong pag-check-in dyan, mga kaplastik. So take note, hindi daw siya sinipot ng kanyang isang financer assistance na si Rose, mga kaplastik, na inaasahan niya na magbibigay sa kanya ng milyong-milyong salapi, pero unfortunately, siya ay naiipit na. Hindi ba siya kinakabahan, mga kaplastik, na halos lahat ng mga tao ay ino-onse na rin siya? At nalalapit na ang kanyang paghoyo? Bakit kaya ang Heritage sa Hotel Manila ay hinahayaan ng mga kagaya ni Kulaong na manirahan dyan sa loob? Siguro mga panahon that time, mahirap na magsalita. Baka may mga demanda maisampa sa akin ng Heritage, maybe na may napapakinabangan din kasi sila. Diba? Kasi ang isang tao, kung hindi mo magawang sitahin o mabigyan ng karampatang sanction ng isang tao, especially kay Norman, bakit hindi nila nagawang sitahin nung umuutang pa? Ngayon, yung ORCR daw niya ay kasalukuyang nakakolateral sa kanilang Heritage Hotel, mga kaplastik. So, hindi pa pala nakakansela yon. So, ang na-revoke lang naman talaga is yung driver's license niya from LTO. So, nangangahulugan na ang nakansela lang naman is yung driver's license, pero yung ORCR ay active pa rin. So may enable pa nga naman talaga siyang makapagmaneho. Pero ngayon, hinuhold na ng Heritage Hotel. Gawa ng kanyang kagaguhan. Nagawa mo pa magsalita. Wait lang medyo nagkaka-error yung YouTube ko eh. Ngayon, ano bubudulin sa iyong GCash kung etong mismong room boy ng Heritage sinasabi dito sa ating live na nakakolateral ang ORCR ng sasakyan mo. So, Kaya ibig sabihin, ikaw ay hilahod. Wala kang pera. Kaya pala, Naghihirap na. nung 29, nakaano pa to, naka-spooting. Akala mo St. Peter ang pupuntahan eh. Naka-spooting. Bakit? Asang-asa siya na siya ay pupuntahan ni Mrs. Rose. Pero di ba yung nanloloko ay naguyo. Tapos ngayon, ang pang sinasabi May mo ganti sa mga tao, sa mga manonood mo, yung grupo ni Attorney Sabi, hinahak ang GCash mo. Napakalaking katarantaduhan yan. Wala kang pera, Kulaong. Wala kang pera. O kung may pera ka, pakita mo nga laman ng GCash mo, Kulaong. Tama yun.
yung kawalangyaan nyo nadagdagan. Abay, dati-rate, ang tinitira nyo lang ang ini-scam nyo lang yung mga nasa Facebook Ngayon, pati number na ng tao na may GCash. Hihingan nyo ng OTP na, ilalagin nyo na sa ibang account. Eto na, PIN number. Dali. Kunin mo na. 6, 7, 5, 4, 1, 2. Ayun. Kinainan to. Ang aga-aga nyo. Akala mo talaga pag-aaksayan siya ni Attorney Sabi, Diyos ko na, ano ba akala niya kay Attorney Sabi? Kakainin Mahirap. na katulad niya. Kung wala kang bitaw, wala kang tira. At ang pinakamatindi, wala ka din pera. Nakasanla pala ORCR mo doon sa Heritage Hotel. Kaya pala grab ka na lang ng grab. Sabi, Boss Caliber ang aga mong buraot. Ay, talaga? Bakit nakatanga ka dyan? Yo. Why? Why you keep looking at me? Di ba? Yun. Alex Enriquez Kupal. Kaya pala parang dilat na dilat. Ayun. Medyo nag-error yung YouTube channel, YouTube app ko Hindi ko siya ma-post. Pero sa opinion ko lang mga ka-plastic, wala na kasing ibubugayan si Kulaong. Tandaan nyo, ang isang budol na budol na rin. Hindi siya sinipot ng kanyang financer para matubos ang kanyang pagkakautang sa Heritage Hotel. At ngayon, isang malaking question mga ka-plastic na ang isang room boy ng empleyado ng Heritage Hotel ay nakitaan daw di umano ang kanyang sasakyan na may parapernalya o sachet na hinihinalaang illegal na droga, mga ka-plastic. So yun, ano kaya ang magiging explanation ni Norman doon? So kung halimbawa man na magkaroon man ng hair follicle test, etong si Norman Mangusin, ay maganda talaga na gawin yun. Kasi di ba may mga history sila na dati silang ex-convict at the same time ganun din si Casper Anyaras ay ex-convict din po yun at gumagamit din po yun mga ka-plastic. So hinahamon natin si Norman Mangusin na magpa-hair follicle test po siya. Dahil hindi kasi nadadala yan sa urine drug test. Dahil madali lang naman yon mabura ang mga sum of evidence o sum of chemical content ng isang illegal drug sa katawan. Mas maganda talaga hair follicle test dahil mas matagal ang buhay ng isang chemical reaction once ng illegal drugs ay dumapo sa buhok, mga ka-plastic. So sa ngayon, ito po yung ating balita mula kay Kulaong na kung saan ay meron po siyang problema sa financial gawa ng ang ORCR niya ay naging collateral para maitubos ang kanyang pagkakautang doon sa Heritage Hotel, mga ka-plastic. So, unti-unti nang bumabaon sa pagkakahoyo o paghihirap itong si Kulaong. Even ng mga kasamahan niya ay hindi na po siya tinutubos. Nabudol si Norman Budol, mga ka-plastic. So hanggang dito na lang ang ating opinion at hoping na maglabas naman si Makagago WhatsApp man dahil may mga lumalabas na rin kasi na some of allegations ni Norman na parang hindi na makasagot si Makagago, di ba? So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing,
Ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.